Mga kwentong pinagsama-sama mula sa iba't ibang salaysay at pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga kababalaghang mula sa dilim at misteryo. Mga salaysay na magpapabigat sa isip at damdamin. Makinig ng mabuti at huwag baliwalain ang mga kwentong ito. Ako si Miss Lara at ito ang mga Tagalog Horror Stories. Shoutout sa nag-comment sa last video natin. Para mapasalamatan ko kayo sa pagsuporta sa pagbago ng aking content mula impormasyon hanggang ngayon na tungkol sa horror stories na, magkakaroon tayo ng 100 giveaway sa 10 lucky subscribers pag naabot natin ang 2K subscribers. I-comment nyo sa baba ang hashtag Miss Lara para makasali kayo sa ating giveaway. Maraming salamat at sana magpatuloy ang inyong suporta. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na hindi ito mga personal kong karanasan. Ang mga kwentong ito ay matagal nang umiikot sa internet na ikukwento ko sa paraang parang ako mismo ang nakaranas nito. Kaya mula rito, isipin ninyo na ako ang nasa kwento. 13 years old pa lang ako nang mangyari ito. Noong mga panahon yun, sobrang interesado ako sa mga paranormal na bagay. Mahilig akong magbasa ng mga kwento tungkol sa mga multo, mga kababalaghan, at kung ano-anong paniniwala tungkol sa mga espiritu. Isang araw, may nabasa akong article sa internet na parang research paper ang pagkakasulat. Ang title nito ay tungkol sa tinatawag na third eye at kung paano raw ito mabubuksan. Ayon sa nabasa ko, kapag nabuksan daw ang third eye ng isang tao, mas nagiging sensitive siya sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. May ilan daw na nagsasabing nakakakita sila ng mga espiritu, mga kaluluwang hindi pa nakakatawid, at maging ang mga masasamang nilalang. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang mga nakasulat doon. Pero dahil bata pa ako at sobrang curious sa mga ganong bagay, naniwala ako na baka posible nga. May nakalagay pang simpleng paraan kung paano raw ito gawin. Kailangan mo lang umupo ng komportable, ipikit ang mga mata, kontrolin ang paghinga, at isipin na unti-unting bumubukas ang tinatawag nilang third eye. Ang mahalaga raw ay maging kalmado ang isip at buong katawan. Sa sobrang curious ko, naisip kong subukan. Hindi ko sinabi kahit kanino dahil alam kong papagalitan lang ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang naniniwala ako sa mga ganong bagay. Nang gabing yun, habang naliligo ako, naisip kong yun ang pinakamagandang pagkakataon para gawin ang nabasa ko. Mainit ang tubig at tahimik ang buong bahay. Wala akong iniisip na ibang bagay kaya pakiramdam ko mas madali akong makakapag-relax. Umupo ako sa sahig ng shower habang tuloy-tuloy lang ang pagbuhos ng mainit na tubig. Ipinihit ko ng kaunti ang shower para diretso lang ang bagsak nito sa balikat ko. Pagkatapos ay pinikit ko ang mga mata ko at sinubukan kong sundin isa-isa ang mga hakbang na nabasa ko. Huminga ako ng malalim, pinakawalan ko ang tensyon ng katawan ko, sinubukan kong alisin lahat ng iniisip ko at mag-focus lang sa paghinga. Noong una, wala namang kakaiba. Naririnig ko lang ang patak ng tubig at ang mahinang ugong ng shower. Pero habang tumatagal, may napansin akong pagbabago. Unti-unting lumalamig ang tubig. Noong una, inisip kong baka nagbabago lang ang temperature ng heater. Nangyayari naman talaga yun paminsan-minsan kaya hindi ko agad pinansin. Pero ilang segundo pa ang lumipas, halos nagyayelo na ang pakiramdam ng tubig
na dumadaloy sa katawan ko. Hindi yun ang normal na lamig. Parang biglang nawala ang init at napalitan sa sobrang lamig na halos manginig ako. Sa isip ko, baka kailangan ko lang tiisin. Baka bahagi lang yun ng nararanasan habang sinusubukan kong mag-relax. Kaya ipinagpatuloy ko pa rin. Habang nakapikit ako, bigla ako nakaramdam ng kakaiba. Parang may isa pang tao sa loob ng banyo. Hindi ako makarinig ng yabag. Wala rin akong narinig na bumukas ang pinto. Pero sobrang lakas ng pakiramdam ko na may nakatingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na kahit hindi ka tumitingin, sigurado kang may mga matang nakatutok sa'yo. Ganun mismo. Habang tumatagal, lalo akong hindi mapakali. Sinubukan kong sabihin sa sarili kong bunga lang yun ng imahinasyon ko dahil sa mga nabasa ko. Pero habang pinipilit kong huwag pansinin ang nararamdaman ko, lalo naman lumalakas ang kutob kong may kung sino sa likod ng shower curtain. Bigla akong kinabahan. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Pero ramdam na ramdam kong may panganib. Isa sa mga natutunan ko sa sarili ko ay huwag maliitin ang instinct ko. Maraming beses na ako nailigtas ng kutob ko sa iba't ibang sitwasyon. Kaya kapag may nararamdaman akong ganon, pinakikinggan ko talaga. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nung una, wala akong nakita. Akala ko mali lang ang kutob ko. Pero nang mapatingin ako sa itaas ng shower curtain, parang tumigil ang oras. May isang babae na nakasilip sa akin mula sa kabilang bahagi ng kurtina. Mahaba ang buhok niya na halos nakalaylay pababa. Hindi ko makita ng malinaw ang katawan niya dahil ulo lang ang nakalitaw sa ibabaw ng kurtina. Pero kitang-kita ko ang mukha niya. Sobrang putla. At nakangiti siya. Hindi normal na ngiti. Sobrang lawak ng pagkakangiti niya na halos umabot na sa magkabilang pisngi. Hindi siya kumukurap. Hindi rin siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa akin habang nakangiti. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagkatitigan. Pero sa pakiramdam ko, sobrang tagal na nun. Bigla ako napatayo. Hindi ko na inisip kung may sabon pa ba ako sa katawan o kung tapos na ba ako maligo. Binuksan ko kagad ang shower curtain at halos madulas pa ako sa pagmamadaling makalabas ng banyo. Paglabas ko, lumingon agad ako pabalik. Wala na. Walang tao. Walang babaeng nakatayo sa likod ng kurtina. At higit sa lahat, wala ring kahit anong posibleng patungan o dahilan para may ulo na sumilip sa taas ng shower curtain. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ko na muling sinubukan gawin ang kahit anong may kinalaman sa pagbubukas ng third eye. Hindi ko alam kung ang nakita ko ba ay epekto lang ng sobrang pag-iisip ko sa mga nabasa ko o kung may ibang talagang nangyari nung gabing yun. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa lahat ng naging desisyong pinagsisihan ko noong kabataan ko, yun ang isa sa mga hindi ko nauulitin kahit kailan. Noong bandang 2004 o 2005 yata ito. Second year high school pa lang ako noon. May isa akong matalik na kaibigan na may nililigawan sa kabilang barangay. Halos araw-araw pagkatapos ng klase, nag-iaya siyang samahan ko siya para puntahan ang babae. Dahil wala naman kaming ibang ginagawa,
at masaya rin may kasamang tumambay, palagi akong sumasama. Ang bahay ng nililigawan niya ay nasa likuran lang ng isang malaking public school. Kapag dun ka dumaan, sobrang ikli lang ng lalakarin. Pero kung dadaan ka sa mismong kalsada, kailangan mo pang umikot sa 2 barangay bago makarating. Kaya halos doble ang oras ng biyahe. Malaki ang school na yon. 2 ang pangunahing gate sa harapan. Pagpasok mo, may maliit na garden at flagpole sa gitna. Tapos naroon din ang registrar, cashier at iba pang opisina. Paglampas mo ron, bubungad ang isang napakalawak na oval na may track and field. Sa pinakadulo ng oval ay naroon ang back gate. At paglabas mo ron, ilang hakbang na lang ay bahay na ng nililigawan ng kaibigan ko. Dahil doon, nakasanayan na naming gawing shortcut ang loob ng school. Kapag hapon, bukas pa ang gate kaya dire-diretso lang kami. Pero kapag gabi na, sarado na ang harapang gate. Ang ginagawa namin, inaakyatan na lang namin ang mababang bahagi ng pader para makapasok at makalabas. Hindi lang kami ang gumagawa noon. Marami ring estudyante ang taga ron ang dumadaan doon, kaya hindi na rin siya kakaiba sa amin. Ilang buwan din namin ginawa ang rutang yon. Minsan 6:00 ng gabi, minsan 8:00, at kung minsan naman ay halos 10:00 na kami nakakauwi. Wala naman kami naging kakaibang karanasan. Tahimik lang lagi ang lugar. Madilim ang oval dahil kakaunti ang ilaw. Pero sanay na kami kaya hindi na namin yun pinapansin. Hanggang sa isang gabi, bandang 7:00 o 8:00 ng gabi, nang dumaan ulit kami papunta doon. Wala namang nangyari sa pagpunta namin. Nagkwentuhan lang kami, tumambay saglit, pagkatapos ay nagpa siya ng umuwi. Siguro mga 10:00 na rin ng gabi nang magsimula kaming maglakad pabalik. Pagpasok namin sa back gate ng school, tahimik ang buong campus. Wala ng tao. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig at paminsan-minsan ay hangin na dumadaan sa mga puno sa paligid ng oval. Habang tinatahak namin ang track and field, may napansin kaming isang batang nakatayo sa kaliwang bahagi ng oval. Malayo pa siya kaya hindi namin makita ng maayos ang mukha niya. Pero sa tansya namin, estudyante siya. Naka-white shirt at shorts. Parang ordinaryong school uniform ng elementary. Hindi namin siya ganong pinansin. Ang nasa isip namin, baka anak ng caretaker o baka may naiwan lang sa loob ng campus. Tuloy lang kami sa paglalakad habang nagkukwentuhan. Nang makarating kami malapit sa mga opisina ng school sa gitna ng bahagi ng campus, bigla kaming nakarinig ng tawa mula sa direksyon ng oval. Pagkatapos ng ilang segundo, parang may batang tumatawag sa amin. Hindi ko na maalala ang eksaktong sinabi niya. Ang natatandaan ko lang ay malinaw naming narinig na parang may gustong magpatawag ng pansin namin. Sabay kaming napalingon. Nakita namin ang batang kanina pa namin napansin. Papalapit na siya sa amin. Noong una, inisip pa namin na baka gusto lang niya magpasabay palabas ng school. O baka kailangan niya ng tulong sa pag-akyat sa pader dahil sarado na nga ang gate. Kaya huminto kami sandali. Habang papalapit siya, dun ko napansin na may kakaiba. Hindi normal ang galaw niya. Hindi siya naglalakad. Hindi rin siya tumatakbo. Parang dumudulas lang siya sa lupa. Masyadong makinis ang paggalaw niya.
Halos walang galaw ang katawan habang mabilis siyang lumalapit sa amin. Unti-unti akong kinabahan. Habang lumiliit ang distansya namin, pakiramdam ko ay may mali talaga. At nang tuluyan siyang makarating sa ilalim ng ilaw malapit sa registrar, dun ko nakita. Wala siyang muka. Hindi ko may paliwanag kung paano ko nalaman na tumatawa siya. Pero malinaw na malinaw kong naririnig ang tawa niya. Naroon ang tunog. Pero wala akong nakitang mata. Walang ilong. Walang bibig. Parang blanko lang ang buong mukha niya. Sa sobrang takot ko, ang natatandaan kong nangyari ay agad kaming tumakbo ng kaibigan ko papunta sa pader. Pareho kami nagmamadaling umakyat para makalabas ng school. Yun ang malinaw na malinaw kong alaala. Pero pagkalabas namin, hingal na hingal ang kaibigan ko at bigla niya akong tinanong kung ayos lang ba ako. Nagtaka ako. Sabi ko, oo, bakit? Tumingin lang siya sa akin na parang hindi makapaniwala. Sabi niya, akala ko hindi ka na makakaalis. Hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Pero ayon sa kanya, nung papalapit na sa amin ang batang yon, bigla raw akong natigil. Hindi raw ako tumakbo kasama niya. Nakatayo lang daw ako sa harap ng registrar habang nakatitig sa batang papalapit. Ilang beses daw niya akong tinawag pero hindi ako sumasagot. Para daw akong natulala. Napilitan pa raw siyang bumalik para hilain ako sa braso bago niya ako halos kalad ka rin papunta sa pader. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Dahil sa alaala ko, magkasabay kaming tumakbo mula umpisa hanggang makalabas kami ng school. Wala akong natatandaang natigilan ako kahit ilang segundo. Hanggang ngayon, yun ang bahagi ng karanasang hindi ko may paliwanag. Hindi na kung ano ang nakita namin, kundi kung bakit magkaiba ang nangyari sa alaala ko at sa mismong nakita ng kasama ko. Marami na rin ako naranasang kakaibang bagay pagkatapos noon. May ilan na napagpapaliwanag ko, may ilan ding hindi na namin pinansin. Pero sa lahat ng yun, ito pa rin ang hindi ko makalimutan. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit sa isip ko ay nakatakbo ako. Samantalang ayon sa nag-iisa kong kasama nung gabing yun, hindi man lang daw ako gumalaw hanggat hindi niya ako hinila papalayo. Noong bandang 2010, buhay pa ang tradisyon ng pamilya namin na magtipon-tipon sa lumang ancestral house ng mga ninuno namin sa probinsya. Doon halos ginaganap. Mga kaarawan, reunion, Pasko, at maging ang mga death anniversary ng mga mahal naming yumao. Medyo sentimental kasi ang angkan namin. Para sa amin, mahalagang maalala ang mga nauna sa amin. Kaya taon-taon talagang sinisigurado naming makakauwi ang lahat para magsama-sama. Isa sa mga hindi namin pinalalampas ay ang death anniversary ng lola ko sa tuhod. Kahit matagal na siyang pumanaw, lagi pa rin siyang ipinagdarasal ng pamilya dahil siya ang isa sa mga naging haligi ng angkan namin noon. Simple lang naman ang naging pagunita. Nagluto ng paborito niya mga pagkain ang mga tiyahin ko. Nag-alay kami ng bulaklak at kandila sa lumang litrato niya. Tsaka sabay-sabay kaming nagdasal bago nagsalo-salo. Habang naghahanda pa kami ng pagkain, sinabi ng tatay ko na may ilang katrabaho siyang daraan para makikain. Matagal na rin niya silang kaibigan, kaya halos parte na rin sila ng pamilya kapag may okasyon.
Wala namang naging issue noon dahil sanay kaming may mga bisitang dumadating tuwing may handaan. May isa lang sa mga katrabaho niya na medyo kakaiba ang reputasyon. Ilang beses na raw itong naikukwento sa opisina na nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Hindi siya yung tipo ng taong nagyayabang o gumagawa ng kwento para mapansin. Sa katunayan nga, bihira raw siyang magsalita tungkol doon dahil natatakot siyang pagtawanan lang siya. Pero ayon mismo sa tatay ko, marami na silang pagkakataong may itinuro siyang presensya o lugar na kalaunan ay may lumabas ding kwento tungkol sa kababalaghan. Kaya kahit hindi lahat naniniwala, alam nilang seryoso siya kapag may sinasabi. Ang hindi alam ng mga bisita namin, may pinsan din akong may kakaibang pakiramdam pagdating sa mga ganong bagay. Hindi naman siya nakakakita palagi, pero madalas niyang nararamdaman kapag may presensyang hindi may paliwanag. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon, kaya nung panahon na yon, nasa edad na rin kami para maintindihan ang mga nararamdaman namin at maipaliwanag iyon na maayos. Bago pa dumating ang tatay ko kasama ang mga bisita niya, nasa loob kami ng bahay habang naghihintay. Tahimik lang ang paligid. Ang maririnig mo lang ay ang mga matatandang nagkukwentuhan sa kusina at ang kaluskos ng mga naghahain ng pagkain. Maya-maya, napansin kong parang hindi mapakali ang pinsan ko. Panay ang lingon niya sa bandang sala. Tapos maya-maya naman ay sa isang sulok ng bahay. Tinawag niya ako at mahina niyang sinabi, "May kakaiba rito." Akala ko noong una ay nangaasar lang siya. Pero iba ang itsura niya. Namumutla siya at halatang kinakabahan. Maya-maya, sinabi niyang gusto muna niyang lumabas dahil pakiramdam daw niya ay may nakatingin sa amin mula sa loob ng bahay. Hindi raw niya may paliwanag kung sino o ano iyon, pero ramdam na ramdam niya ang presensya. Dahil medyo kinabahan na rin ako sa kilos niya, sumama na lang ako sa labas para magpahangin din. Ilang minuto lang ang lumipas nang makita naming dumating ang sasakyan ng tatay ko. Kasama na niya ang mga katrabaho niyang inimbitahan. Agad kaming lumapit para bumati at tumulong magbuhat ng ilang dala nila. Dahil dumami na ang tao, parang nawala rin ang kaba namin kaya sabay-sabay na kaming bumalik sa loob ng bahay. Pero pagpasok pa lang namin, may napansin agad ako. Yung isa sa mga katrabaho ng tatay ko, yung sinasabing nakakita raw ng mga hindi pangkaraniwan, bigla na lang huminto sa may pintuan. Hindi naman sobrang halata pero parang natigilan siya ng ilang segundo. Nakatingin lang siya sa isang bahagi ng sala bago siya muling kumilos. Narinig kong tinanong siya ng tatay ko kung ayos lang ba siya. Ngumiti lang siya at sumagot ng oo, okay lang. Pagkatapos nun, parang walang nangyari. Nakisalo siya sa amin, nakipagkwentuhan, nakitawa sa mga biro ng mga tito ko, at kumain ng normal. Kung hindi mo talaga napansin ang reaksyon niya nung una siyang pumasok, iisipin mong ordinaryong bisita lang siya. Natapos ang handaan ng maayos. Isa-isang nagligpit ang mga kamag-anak habang ang iba ay naghahanda ng umuwi. Bago tuluyang umalis sa mga bisita, napansin kong nilapitan ng katrabaho ng tatay ko ang tatay ko at sinabing may gusto siyang sabihin ng sila lang. Lumayo sila ng kaunti sa amin. Hindi ko narinig ang pinag-usapan nila, pero kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng tatay ko habang nakikinig. Kanina masigla pa siyang nakikipagbiruan, pero bigla siyang natahimik. Paminsan-minsan ay tumatango lang siya habang nakikinig. Tapos maya-maya ay lumingon siya ng pabalik sa bahay na parang may iniisip.
Hindi na rin namin siya tinanong noon dahil baka tungkol lang sa trabaho ang usapan nila. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, naalala ng nanay ko ang nangyari. Tinanong niya ang tatay ko kung ano ba talaga ang sinabi ng katrabaho niya bago ito umuwi. Nung una, parang ayaw pa niyang ikwento. Pero nang makulit siya ng nanay ko, napabuntong hininga na siya at sinabing wag na lang daw kaming matakot sa maririnig namin. Ayon sa katrabaho niya, pagpasok pa lang daw niya sa bahay, ay may nakita na siyang isang babae na tahimik na nakatayo sa sulok ng sala. Hindi raw malinaw ang mukha nito dahil parang anino lamang ang kabuuan ng katawan. Pero kitang-kita raw niya ang suot nitong lumang barot saya. Hindi raw ito gumagalaw o nananakot. Nakatingin lang ito sa amin habang naghahanda at nagsasalo-salo ang buong pamilya. Ang mas nakakagulat, sinabi pa niyang wala raw siyang naramdamang masamang enerhiya. Sa halip, kakaiba raw ang pakiramdam ng presensyang yun. Parang payapa, mabait, at punong-puno ng pagmamahal. Kaya ang unang pumasok sa isip niya ay baka isa itong kamag-anak naming matagal nang pumanaw na bumalik lang upang makisama sa paggunita. Nang ilarawan niya ang itsura ng babaeng nakita niya, halos nagkatinginan na lang sila mama at papa. Barot saya, matandang babae, tahimik lang na nakatayo habang pinagmamasdan ang pamilya. Yun mismo ang madalas ikinuwento ng mga nakakatanda tungkol sa lola ko sa tuhod. Mahilig daw siya magsuot ng barot saya noong nabubuhay pa siya, lalo na kapag may mga nagtitipon sa pamilya. Tahimik lang kaming lahat pagkatapos marinig yon. Walang nagsalita ng ilang segundo. Hanggang ngayon, naniniwala ako nagsasabi ng totoo ang katrabaho ng tatay ko. Hindi dahil gusto kong paniwalaan ang mga multo, kundi dahil nung gabing yun, bago pa man dumating ang mga bisita at bago pa man sabihin ng kahit sino ang tungkol sa babaeng nakabarot saya, paglingon ko sa mismong sulok ng sala, may isang matandang babaeng tahimik na nakatayo roon. Hindi ko nakita ang mukha niya ng malinaw, pero nakita ko ang suot niyang barot saya. At pagkindat ko, wala na siya. Noong bata pa ako, madalas sabihin ng nanay ko na may kakaiba raw akong gift. Hindi ko alam kung anong tamang tawag doon at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masasabi kung totoo nga ba yun o nagkataon lang ang lahat ng mga naranasan ko. Ang alam ko lang, simula pa nung bata ako, may mga bagay na nangyayari sa akin na hindi ko may paliwanag at hindi rin basta-basta nangyayari sa ibang tao. Isa sa mga pinaka natatandaan ko ay yung mga pagkakataong parang alam ko ang nangyayari sa paligid kahit tulog ako. May mga gabi na nagigising ako at eksaktong alam ko kung sino ang dumaan sa labas ng kwarto ko o kung sino ang bumaba ng hagdan kahit hindi ko naman talaga nakita. Kapag kinukumpirma ko kinabukasan, madalas tama ang mga naaalala ko. May mga pagkakataon din na bago pa mangyari ang isang aksidente, may mga maikling eksena na pumapasok sa isip ko. Hindi naman ito tulad ng panaginip. Para lang akong biglang nakakakita ng ilang segundo ng isang pangyayari. Tapos, mawawala rin agad. Sa una, hindi ko yun binibigyang pansin. Pero kapag nalalaman kong nangyari pala talaga pagkalipas ng ilang araw, doon ako nagsisimulang matakot.
Mas lumala pa yun nung nagsimula akong magkaroon ng mga panaginip na sobrang totoo. Madalas ay may kung anong humahabol sa akin o may nilalang na pilit akong sinasaktan. Tuwing nagigising ako, hindi lang kaba ang nararamdaman ko. Ilang beses ako nagigising na may maliliit na gasgas o pasa sa mga braso at binti ko. Siyempre, pwedeng may normal na paliwanag yun. Baka may natatamaan lang ako habang natutulog o baka hindi ko lang napansin kung saan ko nakuha. Pero noong panahong yun, ang nasa isip ng nanay ko ay may mga espiritong sinusubukan akong lapitan. Paulit-ulit niyang sinasabi na sensitive raw ako sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Habang lumalaki ako, napansin kong hindi lang panaginip ang kakaiba. May mga pagkakataong kahit gising ako, pakiramdam ko ay may nakatayo sa likod ko o kaya'y may nakatingin sa akin kahit walang tao. Hindi ko sila malinaw na nakikita, pero ramdam na ramdam ko ang presensya nila. Kapag lumilingon ako, wala naman. Unti-unti, natuto akong wag na lang pansinin dahil sa bawat pagkakataong binibigyan ko ng atensyon ang pakiramdam na yun, mas lalo akong natatakot. Pagsapit ko ng 14 o 15 years old, dumating ako sa puntong napagod na ako sa lahat ng nararanasan ko. Hindi ko na gustong makakita ng kung ano-anong hindi maipaliwanag. Hindi ko na gustong matulog ng may kaba kung ano na naman ang mapapanaginipan ko. Kaya halos gabi-gabi akong nagdadasal. Ipinagdadasal ko na kung totoo mang may kakaiba kong kakayahan, sana ay mawala na lang ito. Tuwing may kakaiba akong nararamdaman, agad kong inililihis sa isip ko at nagdadasal ako hanggang sa kumalma ko. Hindi ko alam kung iyon ba ang dahilan, pero paglipas ng mga taon ay unti-unting nawala ang lahat. Hindi na ako nakakita ng mga kakaibang imahe at wala na rin mga panaginip na katulad ng dati. Paminsan-minsan ay meron rin akong pakiramdam na parang may presensya sa paligid, pero hindi na yun tulad ng dati, kaya inisip kong baka tuluyan nang natapos ang lahat. Nagpatuloy ang ganong katahimikan hanggang sa lumipat ako ng bahay. Nakitira ako sa bahay ng boyfriend ko kasama ang pamilya niya. Mahigit 6 na taon na silang nakatira roon bago pa ako dumating at ayon sa kanila, tahimik naman ang bahay. Wala silang ikinukwentong kakaibang nangyayari at wala rin ako napansin noong mga unang linggo ko roon. Pero hindi nagtagal, nagsimula na naman ang mga bagay na matagal ko nang akala ay tuluyan nang nawala. Isang gabi, habang natutulog ako, pakiramdam ko ay bigla akong nagising. Alam kong dilat ang isip ko, pero hindi ko maigalaw ang kahit anong parte ng katawan ko. Sinubukan kong igalaw ang kamay ko at magsalita, pero walang lumalabas na boses. Habang pilit kong inuunawa ang nangyayari, naramdaman kong may lumubog sa gitna ng kama, na parang may taong umupo. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko ay ang lolo ko yun nang matagal nang pumanaw. Hindi ko siya nakilala nung nabubuhay pa siya, dahil namatay siya bago pa ako ipinanganak. Pero may kakaibang pakiramdam na nagsasabing siya yun. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ko. Wala siyang sinasabi at wala rin siyang ginagawa. Maya-maya lang ay bigla akong nakagalaw ulit at nang makabangon ako, wala ng tao sa tabi ng kama. Pinilit kong isipin na sleep paralysis lang yun para hindi na lumalim pa ang iniisip ko.
Pagkatapos nun, nagsimula namang mangyari ang isang bagay na pareho naming napapansin ng boyfriend ko. Ilang beses na kusang bumubukas ang pinto ng kwarto namin. Nung una, inisip namin baka dahil lang sa hangin o hindi lang talaga nakasara na maayos ang pinto. Sinubukan pa namin tignan kung may problema sa doorknob pero wala naman kami nakitang sira. Ang mas nakakapagtaka, may mga pagkakataong sarado ang lahat ng bintana at wala namang hangin pero unti-unti pa rin bumubukas ang pinto na parang may taong maingat na nagtutulak mula sa labas. Kasabay nito, ilang beses din ako nakakarinig ng mahinang psst. Hindi ito malakas at hindi rin paulit-ulit. Isang beses lang lagi, sapat para mapalingon ako. Pero sa tuwing titingin ako, wala naman tao sa hallway. Pinili kong wag na lang sabihin agad sa pamilya ng boyfriend ko dahil ayokong isipin nilang nag-iimbento lang ako o kaya naman ay nagdadala ako ng takot sa bahay nila. Hanggat maaari, sinasabi ko sa sarili kong baka may normal lang na paliwanag ang lahat. Hanggang sa isang araw na hindi ko na talaga kayang baliwalain. Nasa dining area kaming lahat at sabay-sabay na kumakain. Habang nag-uusap sila, napatingin ako sa hagdan ng ilang metro lang ang layo sa amin. Akala ko noong una ay may isa sa kanila na nakatayo sa itaas. Pero nang tignan kong mabuti, dalawang paa lang ng isang babae ang nakita ko. Hanggang binti lang ang nakikita ko dahil natatakpan ng pader ang itaas na bahagi ng katawan niya. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya sa taas ng hagdan na parang may pinagmamasdan. Ilang segundo rin ako nakatitig bago ako napakurap. Nang tumingin ako muli, wala na siya. Doon ako tuluyang kinabahan. Pagkatapos namin kumain, ikinuwento ko sa pamilya ng boyfriend ko ang nakita ko. Ang inaasahan ko ay pagtatawanan nila ako o sasabing mali lang ang nakita ko. Pero ang kinagulat ko, kalmado lang silang nakinig. Pagkatapos ay sinabi nilang matagal na raw nilang alam na may mga hindi maipaliwanag na presensya sa bahay. Hindi raw yun bago sa kanila. Ayon sa kanila, tahimik lang naman ang mga yun at hindi sila ginagambala kaya natutunan na nilang huwag pansinin. Kinabukasan, lalo ako nabahala nang ikwento ng tatay ng boyfriend ko na habang paakyat siya ng hagdan noong umaga, may nakita rin siyang batang nakatayo doon. Sandali lang daw niya itong nakita at nang mapakurap siya, ay bigla na rin itong nawala. Hindi niya raw kilala ang bata at sigurado siyang walang batang pumasok sa bahay ng mga oras na yun. Mula noon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung bakit tila nagsimula ulit ang lahat ng lumipat ako roon. 6 na taon nang nakatira ang pamilya ng boyfriend ko sa bahay na yun at bihira lang nilang mapansin ang mga ganong bagay. Pero pagdating ko, sunod-sunod na naman ang mga karanasang matagal ko nang akala ay tuluyan nang nawala. Minsan, naiisip ko kung nagkataon lang ba ang lahat o baka may dahilan kung bakit ako pa rin ang tila mas sensitive sa mga ganong bagay. Hanggang ngayon, wala pa rin akong kasagutan. At sa totoo lang, wala na rin akong balak hanapin yun. Sapat na yung mga naranasan ko nung bata pa ako para malaman kong ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Kung totoo mang may mga espiritu naninirahan sa bahay na yon, mas gugustuhin ko na lang manatili silang tahimik at wag na ulit magpakita sa akin.
Hindi ko pa rin talaga maipaliwanag kung ano ang nakita ko noon. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang itsura niya, malinaw pa rin sa isip ko kahit ilang taon na ang lumipas. Nangyari ito nung nakatira pa kami sa dati naming bahay. Gabi na noon at nasa kwarto lang ako. Wala naman akong ginagawa kundi makinig ng music habang nagte-text sa mga kaibigan ko. Tahimik lang ang buong bahay. Nasa kanya-kanyang kwarto na ang mga kasama ko at wala akong naririnig kundi ang tugtog ng earphones ko. May maliit kaming sofa sa loob ng kwarto na nakapwesto mismo sa tapat ng pinto. Doon ako nakaupo habang nakasandal at hawak ang cellphone ko. Dahil nasa harap ko mismo ang pinto, kitang-kita ko yon kahit hindi ko tinitingnan. May isang bagay pala tungkol sa pintong yon na mahalagang malaman. Hindi yun nagsasara ng maayos. Kailangan mo pang idiin ng husto para tuluyang magsara. At kapag naisara mo naman, kailangan mo pang pihitin ang doorknob habang hinihila ng malakas para mabuksan ulit. Dahil sobrang abala gawin yon, nakasanayan ko ng iwang nakaawang lang ang pinto. Siguro mga 2 o 3 pulgada lang ang bukas nito. Sapat para makapasok ang kaunting ilaw mula sa hallway. Habang nagte-text ako, napansin kong medyo nanunuyo ang mga mata ko. Sandali akong tumigil sa paggamit ng cellphone at pumikit lang ng ilang segundo. Hindi ko nga maalala kung bakit eksakto, pero parang sinasadya ko lang kumarap ng paulit-ulit para maibsan ang pagkatuyo ng mata ko. Pagdilat ko, dun ko siya nakita. May nakatayo sa mismong pintuan. Hindi ko alam kung paano ko ito papaliwanag dahil hindi naman siya totoong naroon. Hindi rin siya parang aninong dumaan o refleksyon ng ilaw. Parang may isang napakalinaw na larawan na biglang lumitaw sa isip ko. Pero eksaktong nakapatong sa mismong pintuan na nakikita ko. Napakalinaw ng itsura niya. Para siyang nilalang na puro laman ang katawan. Wala siyang ilong. Nakabuka ang bibig niya at kakaunti lang ang mga ngipin. Pero magkakalayo ang pagitan ng bawat isa. Ang gitna ng muka at katawan niya ay sobrang liwanag. Parang kinunan ng litrato gamit ang flash ng camera habang madilim ang paligid. Parang may maitim din siyang buhok. Bagamat yun ang bahaging hindi ko ganong sigurado. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang mga mata niya. Maliit lang ang mga ito. Itim ang buong mata, pero may mapuputing bilog sa gitna na parang baliktad sa normal na mata ng tao. Isa pa sa malinaw kong natatandaan, nakahawak siya sa gilid ng pintuan. Para bang bahagya niyang itong tinutulak o hinahawakan habang nakasilip sa loob ng kwarto. Wala pang isang segundo ang lahat, pero sapat na yun para mapatalon ako sa sobrang gulat. Agad akong umurong sa inuupuan ko at napatitig sa pintuan. Wala. Normal lang ulit ang lahat. Nandun pa rin ang pinto, nakaawang gayang na dati. Tahimik pa rin ang hallway. Walang tao, walang anino, walang kahit ano. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi rin yun katulad ng panaginip dahil gising na gising ako. Hindi rin yun parang nakita ko habang nakapikit. Hindi rin naman parang may totoong nilalang na nakatayo doon. Ang pinakamalapit na maipapaliwanag ko ay para bang may isang napakalinaw na imahe na bigla na lang isiniksik sa paningin ko habang nakatingin ako sa pinto.
Marami na ako naisip ng kung ano-anong kakaibang nilalang sa buong buhay ko. Minsan nga, kung ano-anong monsters ang nai-imagine ko kapag bored ako. Pero kakaiba yun. Hindi ko pa kailanman naisip ang nilalang na yun bago mangyari ang gabing yun. At higit sa lahat, hanggang ngayon ay kabisado ko pa rin ang itsura niya. Samantalang yung ibang mga nai-imagine kong nilalang, nakakalimutan ko rin pagkalipas ng ilang araw. Hindi rin ako mahilig manood ng horror noon. Kaya wala akong maisip na pelikula o laro na posibleng pinagkuhanan ng nakita ko. Hindi rin pamilyar ang mukha niya sa kahit anong napanood ko pagkatapos. Makalipas ang ilang taon, lumipat na kami ng bahay. Simula noon, hindi ko na ulit nakita ang nilalang na yon. Hindi rin na ulit ang ganong klaseng karanasan. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung sobrang aktibo lang ba ng isip ko noong gabing yon o may nakita talaga akong hindi may paliwanag. Isa lang ang sigurado ako. Matagal na akong interesado sa mga kwento tungkol sa multo at paranormal. Naiisip ko noon kung posible bang makipag-ugnayan sa mga espiritu, pero hanggang sa isip lang yun. Hindi ako kailanman nagsubok ng anumang paraan para gawin yun. At kung sakali ang nakita ko noong gabing yun ay totoong hindi tao, mas gugustuhin ko ng manatiling hindi ko alam kung ano talaga siya. Dahil wala akong balak na makatagpo pa siyang muli.